To yung movie na mas Joker 2 sa movie na Joker 2. Yung kalalabasan kapag pinag-fusion mo yung Joker 2, Bonnie and Clyde, and syempre, Frankenstein. Susundan natin dito si Frankenstein na ginawa at binuhay ng isang scientist galing sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Since mag-isa nga lang siya at wala nga siyang katulad, dito nga siya gagawa ng isa pang katulad niya para nga may makasama siya. Samang isa pang doktor, bubuhayin nga nila ang bangkay ng isang babae kung saan dito nga magsisimula ang sobrang nakakabaliw nilang relasyon. Unti-unti nga nila makikilala at magugustuhan ng isa't isa kung saan masasali nga sila sa maraming gulo na kakailanganin nga nilang matakasan. Dito nga sila habulin ng mga nakaraan nila at guguluhin ng mga taong masasama na kailangan nga nilang labanan nga. Title ng movie, The Bride. Nung pinanood ko to, ang sabi ko talaga, ito yung ine-expect kong kwento ng Joker 2 eh. Kung ganito lang sana yung kwentong ginawa nga nila sa Joker 2, edi sana naging maganda yung Joker 2, hindi naging basura. Siguro napanood ng writer nito yung Joker 2, tapos sabi niya, ang pangit, gawa tayo ng mas maganda. What a fun film, and again, same with Sisa, sobrang perfect na to during Women's Month. Sobrang ganda rin ng performance dito ni Christian Bale as always, and si Jessie Buckley nga, grabe, talagang nagawa niyang totoo yung karakter niya eh. To be honest, noong una, medyo nababagalan ako doon sa story kasi wala naman akong idea kung saan nga tungkol yung kwento nito. Pero nung dumating na nga si Bride, tuloy-tuloy na nga yung story from that point. Totoo lang, may mga times na medyo nahirapan akong intindihin yung mga dialogues dito kasi ang thick ng mga accents nila eh. Pero, gets ko pa rin naman. Sunod-sunod yung mga Frankenstein movies, no? Una, yung Frankenstein ni Jacob Elordi, tapos ngayon naman itong kay Christian Bale. Back-to-back pa na magandang version. Again, pupurihin ko yung performance si Jessie Buckley dito bilang the bride, lalong-lalo na yung tuwing kinakausap niya yung mga voices in her head na wala lang, ang crazy lang niyang panoorin, pero ang gandang panoorin. Sobrang chaotic ng movie na to na nag-full on Bonnie and Clyde nga sila, na marami nga silang tinetegi, and ang nakakatuwa pa dyan, puro deserve na mategi yung mga tinegi nila. Alam mo dito sa mundo na to, bagay na bagay yung kinakausap ni Lord tsaka yung isang congressman dyan eh. Pinakita kasi dito yung mundong puno nga ng mga masasamang tao, lalo na nga yung mga bastos at manyak na mga lalaki. Kaya doon sa mga nasa bar, yung mga korap na mga pulis, tapos yung mga manyak na pulis, and marami pa. What I love pa most from this film is yung itim nga ni Bride dito. Joke lang. What I love most from this film is yung writing nga nila dito na nabuild up nga nila na maayos yung relationship nga ni Frankenstein and nung Bride na hindi mo mararamdaman na pinilit nga lang yung pagmamahalan nila eh. Hindi nila minadali, tapos hindi lang sila agad nagagustuhan. Kumbaga, mas lumakas nga lang yung band nila dahil nga sa mga naranasan nila, and maganda yon kasi you could feel na sobrang organic ng chemistry nila. Walang slow motion, walang specific moment kung saan talaga sila nagkainlaban. Kumbaga, the whole film is the process kung paano sila mas nakahanap ng comfort nga sa isa't isa, and that's very beautifully written talaga. Baga alam mo yon, you could look at it na in the midst of all the chaos, nahanap nga nila itong connection na hindi nga nila nakuha sa maraming taong nakasalamuha nga nila. Umiyak talaga ako dito nung nagmamakaawa si Bride na buhayin nga si Frank. Kasi wala lang, nakakalungkot kaya. Character din talaga tong si Bride eh, na sa simula, minamaliit, and ginagamit nga siya ng ibang mga tao, pero sa dulo, nung nabuhay nga siya ulit, dito na nga siya nagsimulang lumaban, and ipakita nga yung female rage doon sa mga nang-aapi nga sa kanya. Siyempre, I also love Frank's character here na para din siyang si Arthur Fleck sa Joker na movie na sa sobrang wala nga siyang connection sa mga tao, nakahanap nga siya ng kaibigan and comfort sa isang artista na ini-imagine nga niyang siya or kaibigan nga niya kahit hindi naman talaga. Pero what I didn't like about the film is yung mga detective kasi okay naman sana sila pero sobrang raw and underexplored lang yung plot nila. He just comes and goes, and okay naman din sana yung meron palang secret mission itong si Bride, doon nga sa simula, kaya nga siya nandoon. Pero ayun, it's a twist lang to explain things, pero ayun, ganun lang siya. Pero sana nag-explore pa sila ng different conflict, maliban nga sa napagbintangan lang talaga sila, something na ginawa nila kahit self-defense lang. Tapos yung sa mobster boss na humahabol nga sa kanila, medyo hindi lang siya strong conflict to move the story forward. Ayun, I love the relationship and bond between Frank and the Bride, and overall, I enjoyed this film. Again, ang title ng movie ay The Bride, and ang torta rating ko for this film ay 7.5 or 8.
out of 10.